sapagkat yan po ang bunga ng pananampalataya natin sa Panginoong Kristo. Siyempre, ang lahat ng tumanggap at tumampalataya sa Panginoong Kristo, tiyakan yan ay papatnubayan ng Holy Spirit. Si Lord sa Diyos, masaya ang ginagawa. Nabagay ng Diyos sa palahain na po ang aming paghahay sa lumet. Nagligtas ko po ng mga kaluluwa. Salamat po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa mga nananalang. Sa revival po dito sa lumet. Na lahat po yung aming dalangin sa tanging pangalan po na nagmahal sa amin. Nagalit ang kanyang buhay sa krus. Ang aming Panginoong Kristo. Amen. Pa ito, hindi na kayo ito. Gagawin po natin, gano'n lang po kasimple. Ika nga po ay hindi na kailangan po tayo na gumawa ng mga bagay na mabubuti para tayo ay maligtas. Simple lamang po. Ulitin ko po, pagsisiyan po natin ang ating kasalanan. At ang pangalawa po, tanggapin po natin ang kaloob na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at sumunod po tayo sa utos ni Kristo. Ganun lang po kasimple at magkakaroon po tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po, ito ay magdudulot sa bawat isa po sa atin ng kaligtasan. Kaya ito po ay good news para sa inyo at ito po ay love letter para sa inyo po ni God. Okay? At ako po ay mananalangin po ng pagtanggap para magkaroon po tayo ng katiyakan at kasigurado ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa langit. Kasama natin ang palagyan po ito si God. At dapat malaman po natin may langit at meron pong impyerno. Impyerno, lugar na kung saan lugar ng pagdurusa, walang katapusang pagdurusa sa dagat-dagatang apoy o impyerno. Huwag po tayo papayag na tayo po ay mapunta po doon. Kailangan naisin po natin na magkaroon po tayo ng kasiguraduhan at tiyakan ng buhay na walang hanggan. Na palagi po natin makakasama po si God. Langit na tinutukoy po doon ay wala nang paghihirap, wala nang gutom, wala nang sakit, wala na doon digmaan, wala na doon kamatayan. Mananatili po tayong buhay doon sa lugar na iyon at doon yung katawang nabubulok dito sa lupa, doon ay papalitan ng katawang panlangit na hindi na nabubulok. Sabi ko nga po, lahat ng bagay dito sa mundo para lang tayong mabuhay ay pinaghihirapan natin niyon. Tama po ba? Para lang tayong mabuhay, talagang pagpapawisan natin. Sabi nga sa Genesis 3:19, lahat ng para ka kumain, para kang mabuhay, pagpapaguro yan, pagpapawisan mo yan. Yaman sa alabok ka nang galing, ay sa alabok ay babalik ka rin. Kaya nga po, mas mainam na po dito
lahat ay pinaghihirapan po natin para tayo mabuhay. Eh, papayag pa po tayo, papayag pa po ba tayo na pagdating ng panahon kung tayo po ay bawi ng buhay, ay walang katapusan pang paghihirap ang ating mararanasan. Huwag po tayo papayag sa ganong bagay. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, ito po ay mabuting balita na maghahatid sa bangsa sa atin ng kaligtasan. Ano lang po ang gagawin po natin? Ulitin ko po, pagsisihan po natin ating mga kasalanan. Then pangalawa po, tanggapin po natin ang kaloob ng pag-ibig ng Diyos. Inya po si Jesus. Malampalataya tayo sa Panginoong Kristo kasi namatay sa krus at siya ay muling nabuhay. At ang pagkatapos po noon, sumunod na po tayo sa utos po ng Panginoong Kristo. Ganun lamang po, ito po ay wala po kinalaman dito ang reliyon. Sapagkat ang reliyon po, tandaan po natin, hindi po ito makapagliligtas sa tao. Ang kailangan po, magkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan po ng pagtanggap at pananampalataya. Pagtanggap sa dakilang pag-ibig ng Diyos at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa John 3:16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos kanino sa inyo, sa bansa sa atin. Kaya ibinigay ang kanyang buktong anak upang ang sino man sa kanya sampalataya kanino, kay Jesus, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga doon sa John 14:6, ako lamang ang tanging daan, sino si Jesus? Ang katotohanan, sino si Jesus? At ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Pananampalataya lamang sa ating Panginoong Kristo. Ako'y mananalangin ng pagtanggap sa mga oras na ito. At ang panalangin ko nito, ang kinin nyo ito ng iyo po na ito ay inyong panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming panahon na ginugol ko na hindi kita kinilala. Maraming panahon na nagdaan na inukol ko ang aking buhay sa aking mga pansarili lamang. Sa pagkakataong ito, naintindihan ko at naunawaan ko, nalaman ko na ako pala ay papagbinawian ng buhay, may patutunguhan o may tiyakan destinasyon na pupuntahan doon pala sa langit o kaya man sa impyerno. Panginoon Diyos na buhay, ayoko mapunta sa impyerno. Ibig ko mapunta doon sa langit na kung saan ay mayroong buhay na walang hanggan. Na palagi ang makakasama kita ang iyong presensya. Na palagi ang nananatili ang liwanag sa lugar na iyon. Doon ko po gusto mapunta. Kaya sa mga oras po nito, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan na nagawa sa iyong harapan. Kaya sabi nga po, lahat kami ay nagkasala na sinasabi nga po Panginoon doon sa Roma 3:23. Pero sabi mo nga po sa Roma 6:23, ngunit ang kaloob na mo po sa amin ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya po sa mga oras po na ito, tinatanggap ko po ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan po ng pananampalataya po sa Panginoong Kristo. At ngayon po ay handa na po ako sumunod sa utos o sa katwiran ng Panginoong Kristo. Maraming salamat po. Ito po ay aking hinding dalangin sa tanging pangalan na nag-alay ng buhay sa amin, nag-alay ng buhay sa akin, nagbayad ng aking kasalanan na walang iba kundi ang Panginoong Kristo na aking tagapagligtas. Amen and amen. Okay po. Pagpalay po kayo ng Panginoon, kayong mga kabataan, at nanawa ay sige, just po kapag pili na kayo mag-ano, at ito kayo, ano bang gawain nyo ngayon? Sige, God bless you.